Magandang Huwebes ng gabi sa inyo. Ngayon po ay November 14 at kafiestahan ni San Lorenzo, St. Lawrence ngayon. Araw ng Huwebes, 14 ng buwan ng Nobyembre, malapit na hong maubos ang kalahati ng buwan. Bukas 15 na. Sweldo na bukas. Ito naman ho si Brother June Banaag na palaging naghihintay ng sweldo. Kung aabot pa sa magkabilang dulo ang sweldo, nag-aanyaya sa inyo. Nasamahan po kami hanggang mamayang alas 11:30 ng gabi dito po sa 105.9 Radyo 5 True FM sa programang Dr. Love Radio Show. Siyempre, katatampukan po ito ng mga awitin na naging bahagi ng ating buhay, mga liham kasaysayan, kasaysayan ng pag-ibig, kasaysayan ng tagumpay, suliranin ng ating mga tagapakinig. Pagtalakay natin sa mabuting balita ang paghahatid sa inyo para magabayan po tayo para sa araw ng bukas, ano? At mapagnilayan natin bago tayo matulog ngayong gabi. And syempre, itatampok po natin ang ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love, isa sa mga episodes po ng programang Face to Face, harapan na napapanood sa TV5, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. 9:42, ihatid na natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Huwebes Akat. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Huwebes, 14 ng buwan ng Nobyembre, kafiestahan ng St. Lawrence. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 17 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Lucas, talata 20 hanggang 25. Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos, at wala ring magsasabing narito na o naroon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng Tao. Ngunit hindi ninyo ito makikita. May magsasabi sa inyo, naroon o nandito. Huwag kayong pupunta at huwag kayong maniniwala sa kanila. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng salinlahing ito. Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. 9:47 po ang tumpak na oras sa bahaging ito ng ating programa. Aming ihahatid sa inyo ang atin pong episode ngayong gabi ng Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love, sapagkat Huwebes ngayon, ano? Ito na naman po ang panibagong aral sa buhay, ang isa sa mga inabangan natin, ang Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ang face-to-face harapan ay sumasa inyo po mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon sa pangunguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez
Rojas. Kasama ang trio tagapayo sina Attorney Lorna Kapunan, si Dr. Camille Garcia, at ang inyong lingkod, Brother June Banaag. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi na pinamagatang Tinimbang Ka, Ngunit Kulam. Ano ba yun? Kala ko pa rin pelikula. Tinimbang Ka, Ngunit Kulam. Narito, panoorin ho natin. Ito ngayon ang nirereklamo. Kasi siya yung nambibintang na siya daw ay kinukulam. Jaja, pasok! Okay, Jaja. So, iniisip mo na ikaw ay kinukulam ng kakilala mo, kapitbahay mo pa nga. Yes, ma'am. Ano ang problema mo? Siya ma'am may problema, wala ako. Siya ang may problema, hindi ikaw. Yes, ma'am. Pero ikaw sabi mo ang nagtatagyawat, nasusugatan. Alam mo ma'am kung bakit? Kasi may problema siya sa akin, kaya ginawa niya to. Okay. Bago natin puntahan kung ano ang kanilang pinagkaproblemahan, yan na ba yun? May tagyawat ka pa rin eh. Ibig mo sabihin, magiging sugat pa yan? Hindi, pagaling na po siya ma'am. Ay, Noon talaga, pagaling sobrang na grabe. Grabe talaga. Sumusugat talaga siya. Nak talaga siya. Pero anong ginawa mo para mawala? Nagpatawas po ako ma'am. Nagpatawas ka. Yes, May ma'am. kakilala ka rin pwedeng Yes, ma'am. magtawas. Magaling Paano na ka naman ganun. nakakasiguro na siya yun? Eh siya lang naman yung huling nakasagutan ko eh. Tapos nagbanta kasi siya sa akin. May binitawag pala. May binitawan salita. pala siyang salita. Ano ngayon ang mga salitang yun? Sabi niya, manda daw ako, makakarma ako. Pag kinabukasan, ganito na yung mukha ko. Ay, agad-agad. Teka muna, sandali lang. Jaja, Oo nga. hindi ba? Marami naman talagang mga nagsasalita ng pabitaw ng ganyan. Galit po kasi siya ma'am nung ginawa niya yun. Kasi di ko siya pinapautang. Ay! Yun naman pala. Diyos ko, pag-utang talaga. Naku, yan na yun eh. There's money involved, ha? Okay, so nagsimula sa utang na ayaw mong Magkano ba yun? Ma'am, may utang po kasi siya. Oh, Yung mga may utang pa siya sa akin, mangutang ulit. Ay! Ay, Di ba ka nagbabayad? Mali talaga yun. Magkano ang utang niya na hindi niya mabayaran? Anong unang nangutang siya? 2.5. Nagbayad siya ng 1K. 1.5 pa. Tapos mangutang ulit. Ah, so naman ulit? Grabe. Nangungutang ulit? Hindi ba nga Okay. fully paid? At hindi ba pagka sinabi mong mangkukulam, meron na talagang reputasyon muna na nangungulam? Yes, ma'am. Ako, ma'am. Hindi naman ako talaga mapaniwalay sa mangkukulam. Kaso narinig ko na naman sa kapitbahay namin na lagi siya naglalakad sa gabi, tapos lagi siya may dalang kandila. Pero mas nakita ko rin siya ng ganon. Sa likod ng bahay namin, sinita ko pa nga. Baka naman brown out. oo eh. Po? Oo. Di ba brown out? Ma'am, may ilaw po kami, tapos siya may brown out. Ay, magkapitbahay lang naman po kami. Sa ngayon, ano ang mga tanong sa isipan ninyo? Ayan. Stanley. Ay ako, ang tanong ko, bakit hindi ka nagpaderma? Ma'am, ay, Pinagyawat sir. ka eh. Sir, wala naman po akong tagyawat noon. Oh. Nung bago ito nagkaroon, nagnaknak to ng kusa, agad dire-diretso na. Ayun. Wala Hindi siyang tigyawat derma, din sir. pag ano. Wala pa akong tagyawat. At saka hindi tigyawat yung ganyan kalaki. O, na yan. Mas nauntog pa sa doorknob yan eh. Kaya nga dapat sa doktor Oo, nagpunta. Mas doorknob at tumama. Hindi yan tigyawat. Ba't ka nagpatawas? Baka bumalik eh. Oo. Parang Pero, ma'am, vulkan eh. true. Parang Hindi. vulkan. May ano naman Oo. po, sir eh. Tendency na rin na magpapadoktor na rin sana po ako. Ay, ang kaso po, nauna po yung pagpapatawas ko. Kasi nga, yun ni-record sa akin na magpatawas ka muna bago ako magpadoktor. O, bakit, Jaja, kapag pinag-uusapan, parang naiiyak ka? Siyempre, ma'am, malaking, kasi sa akin, ma'am, may trabaho ako, siyempre, di ba? May trabaho ako. Tapos nagaganito yung mukha ko. Ilang linggo ako hindi pumasok, 2 linggo. Dahil sabi ng amo ko, wag mo na pumasok dahil nga tingnan mo yung mukha mo. Coffee shop po ako eh. Server ako, tapos ganito naging mukha ko. Sino bang naapektuhan? Ako naapektuhan ako ng todo sa ginawa niya. Patunayan muna natin na mayroong kulam. Totoo ba ang kulam? Diba? Totoo ba ang... Ikaw naniniwala ka ba, Donita, sa kulam? Naniniwala ako sa kulang. Kaya nga nagkaroon ng mga pelikula, ng mga horror, kasi dyan yan pinase. So meron talaga niyan. O kayo naman dito sa puti, naniniwala ba kayo sa kulam? Oh, kami rito, hindi. Oh, Bakit? Gusto yan. ko malaman, bakit hindi kayo naniniwala? Oh, tanungin natin si Madam. Oh, bakit po? Kasi po ang kulam, gawa-gawa lang ng tao. Pinapag-aralan. So kung ano man yung naramdaman mo, kung ano man yung sakit mo, sa Diyos tayo dapat maniwala. Ayun.
Ganun ba yun? Nasa digital age na tayo. Alam mo, may mga pari kasi marami na rin ako napagdaanan sa pagiging isang mamamahayag. Marami akong mga na-interview ng pare mismo ang naniniwala sa kulam. Yeah! Di ba? Tama? Meron, di ba? Tama, meron. Oh. Meron, di ba? Meron. Walang kulam. Walang kulam. Walang kulam. Puti, puti, puti. Narinig na natin ang panig ni Jaja. Ngayon, tawagin naman natin ang nagre-reklamo. Si Banang! Puti, puti, puti. Banang! Hoy! Ay, ay, ay. Okay! Galit na galit siya, galit. Okay, galit na galit siya. Okay, hinahon muna. Palamukha mo? Nako po! Palamukha! Mas makapal ang mukha nyo dahil nagbibintang kayo ng walang katotohanan. Dapat ito talaga ba? Ayan! Talaga ba? Wala ka natahan? Katotohanan to! Ano to? Ano ginawa mo rito? Hindi totohanan to? Ayan! Lang ako? Kalalagay mo ng mukha mo. Talaga ba? Mukha mo. Oh, talaga ba? Yan ang nangyari sa'yo. Oh? Teka muna, marunong ka bang mangulam? Ma'am, hindi po. Pero mahilig po ako talaga sa herbal. Kasi sa dami po ng anak ko, minsan, doon na lang po ako kumukuha ng paraan para yung mga anak ko hindi agad magkakasakit. Ayun, herbal. Kasi Yun naman pala bundok eh. po kasi sa amin. Yun naman bundok. pala yung dahilan. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong mangulam, kung totoong nangungulam ka, sino ang una mong kukulamin? Malamang yung mga chismosang walang magawa sa buhay. Oh. Magaling manira sa kapwa. Walang Oh, ginawa. intindihin natin si Aling Banang talaga kasi ginagawa niya lahat para mabuhay yung siyam na anak. Eh, ito rin naman eh, di ba? Ginagawa rin niya lahat, nagtatrabaho, di ba? Oo. At ang bait, nagpapautang pa, kahit naging ganyan na yung Totoo itsura ba niya. na pinapautang ka niya dati? Opo, nagpapautang naman siya Oh, sa tingnan akin. mo, nagpapautang, di ba? Kasi Sabi ko sa inyo ganun eh. nangyari. Bakit? Wala naman talaga kaming ganyan na usapan. Kumbaga, ewan ko sa kanila, gusto lang siguro nila Minasama mo kasi, magchismisan te. na Minasama mo, hindi ka mangkukulam ako. pinautang. Hindi talaga, ma'am. Patunayan nila, hindi talaga ako mangkukulam, ma'am. Pero ang mga herbal medicine po, katulad ng mga daon-dahon, guyabano. Alam mo, te, kung gusto mo talagang kumuha ng down-down, may umaga naman. Pagtapos ng pagpasok ng anak mo, pwede ka naman kumuha. Para hindi ka mapagkama ng mga kulang. Hoy, hindi Pero bakit nga ba sa gabi ka gumagalugan? Di ka ba nilalamok? Parang naging hobby ko na rin po kasi yun talaga. Grabe, o diba? Oo. Para nakasanayan ko na rin po. Ah, may mali kang dala? Ano ba yun? Sa amin po kasi bundok. Bundok Hindi po uso na talaga. kasi. So may mga manika ka ba sa bahay? Opo, kasi mga anak ko mahilig talaga sa mga toys. Oh. Mga toys. Ayun naman pala eh. Pero wala ka namang mga karayom. Karaniwan kasi pag wala rin akong ginagawa, talaga nananahi ako ng mga damit ng anak ko. Ayan naman pala eh. Oh. Kasi Kita mo talaga na eh. paraan. Kasi Mananahi mahirap eh. ang buhay. Mahirap ang Mahilig buhay, sa ma'am. karayo. Alam mo na. Mananahi eh. Alam mo, ang kailangan talaga dyan, sa usapang ganyan talaga, Jaja, katibayan, ano? Oo. Katibayan talaga ang kailangan dyan. Hindi lang naman po kasi, ma'am, hindi lang naman po sa akin kasi nanggaling naman kukulam siya. Meron din kasi akong friend na ginanyan daw niya. Yun ang nagsabi sa akin, kaya na-prove ko rin na makukulam siya. Yan. Eto na ngayon. Hindi lang kasi kayo ang kakampi ni Jaja. Meron siyang ibang kakampi. Tawagin natin si Daisy. Yan, sige. Daisy. Okay, Tulong pa kayong dalawa. Tulong pa kayo. Okay. So, Daisy, ikaw ay kakampi ni Jaja. Ano ang masasabi mo sa kanyang depensa? Totoo naman po talaga mangkukulam yan. Meron nga rin po akong karanasan dyan eh. Ikaw din? Opo. Ano naman ang karanasan mo? Ba't mukha mo? Di ba totoo naman? Alin totoo doon? Alin O, totoo? alin nga ba? Chismosa kayo? Yun, yung totoo. Hindi yung Yun, totoo. Makukulam ka kasi, te. Wala na kayong ginawa. Sa buwan ng tao, chismis nyo. Alam mo, ang tigas sa mukha mo, no? Bakit parang, alam mo ito si Daisy sa natural dito po sa studio. Makikita nyo, talagang naiiyak sa galit. Bakit? Bakit ka galit na galit? Yung sa akin naman po, year 2021 pa po yun. Muntik na ako mawalan ng anak ng dahil sa kanya. Ng anak? Sisihin pa talaga. Bakit? September 9, 2021 po, bumili ako sa kanya. Nung lumpiang togi niyang pangat.
Pangatlong luto, Ate Pangatlo, Kuya. yes. Pangatlong init Pangatlo, ko. Ikaw na yes. nga nagsasabi, no? Tagal mo nang kumakain ng paninda ko. Leftover. Okay. Baka nagsisimula Iba yung na. ano, Nagsisimula na Teka yan, muna. eh. Iba yung nagbebenta siya ng panis. No? O pangat, sabi mo nga pangat. Ayun nga po. Iba yun. Ibang racket yun. Iba yung nangungulam talaga. Ano ang katibayan mo sa pangungulam niya? Nung time po na yun kasi, sinabi ko na sa kanya, nag-voice out na ako na, Aling Banang, bakit naman ganito yung paninda mo? Bakit lasang sira na? Eh, ba't hindi pa noon? Nagalit siya sa akin. Ba't ng time lang na yun? Nagalit siya sa akin, tapos nagbitaw siya ng salita na ipapakulam kita. Kumano siya sa akin. Ginawa pala. Sabuha nga mo kasi dahil kang galing. Diba? Ano ngayon ang gusto mong mangyari dito kay Banang? Aminin niya lang, ma'am. Wala naman ang magagawa. Bakit Yung ka nangyari na. aminin? Siya mga anak ko, bubuhayin na ang sa ko yung panahon ko sa inyo! Oh, W, Ano nga totoo aminin naman ko? kasi. Ano nga aminin ko? Magkukulam ako? Oo, te. totoo Oo, yun. te. Oo, te. Kayo! Totoo yun. Naulo pala kayo! Sandali, habang sila po'y nag-aaway, sandali lamang po, magbabalik po kami. Alam naman natin, lahat ng problema, kailangang face to face, harapan! Harapin mo face to face. Harapin mo face to face. Puti, puti, puti. 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 O, eto na ngayon. Parang ang saya, di ba? Pero ang usapan po natin ngayon ay sa totoo lang seryoso. May spiritualidad, merong mental health, mga anak na naapektuhan, mga kabuhayan na naapektuhan. Kanina po, during the break, medyo nangingilid-gilid po ang luha ng magkabila habang tayo nagkakasiyahan. Sa totoo lang, seryoso ito. Bakit ka naiiyak kanina, Banang? Anong naiisip mo? Yung nararamdaman ko kasi, ang hirap po maghanap ng hanap buhay ngayon, lalo kung may edad ka na. Hindi po priority yung may edad sa trabaho. At dahil dito sa usapang ito, lalo kang mababahira na ikaw ay mangkukulam. Napakasama ng ginawa. Sakit-sakit kasi yung tipo hindi ka na makakalabas ng bahay. Pati yung mga anak mo dahil gano'n ang ginawa nila sa akin. Magbibitaw ng mga kukulam. Kasi ang tanong dyan parang, kailangan mo bang patunayan ang isang bagay na hindi mo naman ginagawa? It's like a double negative. Di ba? Parang innocent until proven guilty. Yan ang sinasabi nila sa legalidad, ano? So, yung katibayan talagang importante. Ngayon, hindi lang naman si Jaja ang may kakampi. Para naman kay Banang, meron din siyang kakampi. Ayan, tawagin na natin Sige nga. si Kate. Kate! Ayan. Ay, meron na naman sila. Ayan talaga sila. Alam mo ka niya! Yan Mga ang, walang hiya kayo! yan ang mga greeting nila. Kapatid ka ba? Parang kayo may Wala nga! Oo. Ay! Ang pangit ang mukha mo! Oh, ang tama naman! Kaya ka nagkaganyan dahil mahilig ka sa skin care dahil pinagagagat ang mukha mo! ako! Walang hiya ka? Alam mo, tagal na skin care ginagamit ko ngayon na talaga. Kapal Ganito ang na mukha to. mo! May epekto? Sinungaling ka! Number Sinungaling one kayo! chismosa ka! Isa ka pa! Sinungaling kayo! Daisy! Sasabihin mo, kinulam ka? Ng hipag ko? Sintidor ka kasi! Anong konsentidor? Hindi ka pinautang, kaya ka nagkaganyan! At yung binagbuntis mo na sinasabi mo na nakuna ka na dahil sa kanya, walang katotohanan yan! Masinungaling ka yan! Meron pa bang kulam? Kasi itong panahon na ito ng mga nakarating na tao sa buwan, sabi dito sa puti, wala nang kulam ngayon. Pero ang katotohanan, hindi ho natin po pwedeng talikuran. The Bible itself tells us may kulam, merong witchcraft. Matatagpuan po natin yan sa Book of Deuteronomy, sa chapter 18, verses 11 to 12. Tinatalakay dyan ang kulam. Ang pangkukulam ay gawain ng diablo. Ang nakapagpapagaling sa kulam ay yun ding kakampi ng diablo. Okay? So ano ang resulta ng pangkukulam? Ito ay nagkakaroon ng epekto sa kapwa na kinukulam niya. Etong problema ngayon. Kapag ang isang judge ay isinabit niya ang sarili niya dyan sa kulam na yan o sa mga evil spirits, naniwala siya,
isinabuhay niya, isinabmit niya yung sarili niya, mapoposes ka talaga at tatablan ka ng kulam. In the court of law, mapapatunayan mo ba na kinulam ka niya? Yun ang mahirap ngayon na kinakailangang patunayan mo na sasagutin mamaya sa atin ni attorney. Maraming salamat. Yun na pala. Ako na pala yun. Maraming salamat. Mahirap pong patunayan niyang kulam dahil spiritual yan eh. Spiritual warfare with the devil. Di ba? Kaya mag-ingat tayo pag tayo nagbabanta at nag-aakusa. Mahirap po yan. Bueno, babalik po tayo. Maaari kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating programa. Kung kayo po ay mayroong mga komentaryo, padala lamang po ninyo sa messenger ng Dr. Love para ho mabasa natin yan. Pwede nyo i-post yan, ang inyong comment sa ating live stream, or pwede ho kayong tumawag sa ating hotlines sa 8689-3289 at 8689-3290. Babalik po ang programang Dr. Maraming salamat. Alas 10:16 na ho ng gabi. Magandang gabi yun sa inyo. Ito si Brother June Banaag sa programang Dr. Love. Dito po sa 105.9 Radio 5 True FM. Kasabayan pong napapanood sa Signal Cable Channel 19 at sa FB page ng Dr. Love. Abangan niyo po yan Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi. Narito ang ilan sa mga nagpadala ng mensahe sa atin. Standby Aling Lourdes. Si Chato Sakluti, buwabati po ng happy weekend. Bukas pa po tayo magbabatian ng happy weekend dahil bukas pa ang Biyernes. Herbert Gaor, magandang gabi. Alan Hunggo ng Kuwait. Lance Abelion, buhat po sa Sampaloc, Manila. Happy Thursday daw. At nanonood siya ngayon sa Sampaloc. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Marvin Riabad ng North Caloocan, nagpapacheck ng attendance. Angelita Banataw ng Pateros na kukuya-kuyakoy habang sumisip-sip ng sabaw ng balot. Sarap ano? Okay. Judith Vicente, magandang gabi ng North Caloocan. Carmelita Linaneira ng Hong Kong. Ang aking kaibigan si Miles Macabentaraya na hindi po nakalilimot yan. Maraming salamat, Miles. Engineer Mercy Santos, good evening, Pards. Have a blessed Thursday. And to all the listeners of Dr. Love, salamat sa iyo, Pards. Si Engineer Mercy Santos. Lori Feria Flores ng Pasay City, good evening. And Sonia Aguilion Apante ng Hong Kong. Uy, meron tayong dalawa sa Hong Kong. Sampaguita Mabunga. Good evening po, Dr. Love. Lagi po nakikinig sa programa niyo. Aina Panelo. Uy, ano kaya ito ni dating spokesperson Panelo. Anong first name ni Panelo? Yung payat na na trying Salvador, trying to look young. Salvador Panelo. Nakaalalay pa rin siya kay Digong, Yun. Day Senya, magandang gabi po. Susan Biag de Guzman is watching us right now. Sa San Pedro, Laguna, nandyan si Susan Reyes Montinola, nandyan si Yek Lopena and Riza Templadong parang kape. Alright, alas 10:19, nasa linya po natin ngayon si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union para bumati sa atin ng isang maganda, mapagpala at mabiyayang gabi, brother. Good evening po, Aling Lourdes. Welcome. Isang maganda, mabiyaya at mapagpalang maulang Huwebes ng gabi sa iyo, brother. Ayun. Kumusta po kayo? Ay, ayos lang po. Malakas pa po ang ulan sa inyo? Kanina pong alas 3, malakas ang ulan. Dito pa po, po yung hangin. Ngayon po, medyo tumahimik na. Opo. Ampun na lang po. Oo. Nahihiya din po yan si Ophel. Nahihiya sa inyo na maistorbo ang pagtulog nyo. Kaya, pagka mga 10 oras ng gabing ganyan, tumatahimik na ho yan. Opo, pinalanta niya na naman ang Cagayan. Kawawa naman ang Cagayan po. Tataas na naman ang ating mga gulay ngayon, di ba?
Diyan sa gawin ng norte, maapektuhan yung mga nagtatanim ng gulay diyan. Mahal na ako ngayon ng mga gulay. Pwede talong, ang palaya. Mahal nga. Pero kanina, ang sarap nung niluto ng misis ko. Pritong talong na nilagyan niya ng nilagyan niya ng itlog. Yung sa amin naman po, sinigang na bangus. Omelette na talong. Yun. Opo, yun sa... Tortang talong ba ang tawag doon? Yun. Tortang talong, ang inulam ko kanina, isang talong, pagkatapos, ang ginawa kong suka na pang sausawan para umasim ng konti yung talong ay anong tawag dito sa vinegar na ito? Nawala na sa isip ko. Nawala na sa isip ko. Matanda to. Oo. Yung suka na nilalagay ba sa sa salad? Actually sinasamahan ko 'yan ng sinasamahan ko ng olive oil, yung suka na wala sa isip ko. Oo, basta kulay medyo dark yung kulay ng suka. Oo. Nilalagyan ko 'yan ng olive oil at saka yung cheese na Parmesan cheese. 'Yun. Sausawan ng tinapay. Baka apple cider, brother. Hindi po apple cider. Nalimutan ko lang. Oo, nilalagay ko sa salad eh. Ginagawa kong dressing. Oo. Anyway, iisipin ko mamaya. Isip. Nalimutan ng matanda. O sige. Andiyan ka pa, Aling Lourdes. Ayan, salamat kay Giorgio Serafica. Tama, pamangkin. Balsamic vinegar. Oo. Pag nagpapasta ako, nawala si Aling Lourdes eh. Baka tinangay ng hangin. Oo. Pag nagpapasta ako, gusto ko yung merong tinapay na French bread. Tapos isasawsaw mo dun sa balsamic vinegar. May Parmesan cheese at saka olive oil. Tapos, meron ng pasta. Ang sarap. Parang, meron pa bang bukas na restaurant yan? Italian restaurant? Gusto kong, nalobat siya. Okay. Anyway. Ayun. Nagre-report lang si Aling Lourdes sa atin na medyo kaninang hapon daw po, medyo malakas ang hangin. Pero ipagdasal ho natin, Aling Lourdes, at sa mga nakikinig sa ating programa na bago ho magpasko, mawala na itong mga bagyo-bagyo na ito. Di ba? Bago magpasko. Dahil si Michael Bublé, kanina ho, nakapila rito kanina pa si Michael Bublé. Gusto kong umawit. Sandali lang ha. Gusto lamang ipaalaala po sa atin ni Michael Bublé na we are still waiting for 42 days to go. Tama ba ako? 42 dias na lamang po. Aba, Paskong-Pasko na. Nakahanda na ba ang ating mga bagong-bagong 100 peso bill? 41 days. Ayun. 41 days to go to Christmas. Ho, 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 ho. Merry Christmas! So romantic. Yes. At by Christmas. Nagsisimula na ho pag tayo nagpupunta sa mga malls, di ba? Makikita natin mga nagtataas ang mga Christmas tree. At ngayon, kamakailan lamang napadaan kami sa Dubai. Ang mga binebenta ngayon doon, mga pang-winter, pang-lamig. Medyo as long as sleeve, no? Polo shirt na as long as sleeve. Yun. Mga jacket, mga sweaters, yun ang mga makikita mo ngayon. Dito naman sa atin, tolerable naman ang lamig, di ba? Tolerable ang lamig dito sa atin, kaya hindi masyado nabibili mga jacket dito. Okay, bumalik na si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Mataas ang level ng battery niya uli. Aling Lourdes! Hello po, brother. Nalobot po ako. Nalobot po ang cellphone ko. Kinarge ko po ako eh. Nalobat ang cellphone. Palitan ng cellphone.
Palitan. Oh, ano, magkano ba ang cellphone dyan sa inyo? Oo. Keypad lang po. Keypad. Ha? Opo, keypad lang. Ano yun? Keypad lang po itong cellphone ko. Okay. Keypad lang. Ang cellphone mo, keypad lang? Ganon. Opo. Keypad lang ang cellphone? Nag-work? Opo. Talaga? Opo. Oo. Okay. Palitan na yan, palitan na. Manap ka ng bago. Wala po akong pambili. Hindi ko naman sinabing bumili ka. Oo. Ang sabi ko lang, humanap ka ng bago. Yun. Ngayon, bakit ka napatawag, Aling Lourdes? Kukumin po ako tungkol sa kulang. Mangkukulam ka rin? Ay, hindi po. Okay. Oo, kala. Baka manggawain po yun, mga ganyan. Sa Diablo yan. Oo, sa Diablo yan. Sabi nila, yung daw mga gumagamot ng kulam ay mga mangkukulam din. Dahil ang kulam ay gawa ng Diablo, ang nagpapagaling daw dyan, mga Diablo din. Oo nga po. Maliban doon sa mga exorcist na talagang trained ng simbahan na nagpapalaya sa mga Diablo. Diba? Opo. Anong masasabi mo? Naku, hindi naman dapat pag-awayan nila yung tungkol dyan sa mga sabi nila na ay kasi naman, ano naman masasabi mo, Aling Lourdes, doon sa tagyawat nung si Jaja? Yung tagyawat niya parang Mayon Volcano. Lumaki ng ganun. Baka naman po may nakakain lang po siya na nakaka-allergy sa tagyawat. Opo. At saka bakit parang naging Taal Volcano yung kanyang tagyawat? Baka naman po kasi kinukurot-kurot, di siyempre kinukurot-kurot, may infeksyon. Opo. Oo nga naman, ano? Marumi pa yung kamay na humakaon. Oo. Baka nagtanim siya ng halaman, nagplantita siya, nagtanim siya ng halaman, tapos nagkaroon ng lupa yung kanyang kuko, pagkatapos pinisil-pisil niya yung kanyang tigyawat. Mari po may infection yun. Okay. Kaya, dapat mas lalo siyang manalig sa Diyos para paano ginagawa, Aling Lourdes, yung manalig sa Diyos? Paano ginagawa doon? Ay, kailangan mananampalataya tayo. Okay. Opo. Na kung ano man yung mga bagay-bagay na ipagkatiwala ko na at kung ano man yung kontrahin. Oo. Kontrahin. Oo. Opo. Pakita ko ng pananalig sa Diyos. Tama. Okay. Pag gano'n, hindi ka tatabla ng kulam. Opo. At yung mga kulam po na yun, nakagawa nga po yan ng masamang po. Masamang damo. Opo. Oo. Makukulam na yan. Gawa ng masamang damo yan. Oo. Kaya bawal yan. Mas lalo po niyang patibayin ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Oo, tama. Dapat lagi siya nagdadasal. Yes po, para hindi siya mapasok ng mga ganyan na paniniwala na anong ganun. Naniniwala pero ipasok sa nila. Oo. Ayun, oo. At saka dapat maliligo din siya. Madalas. Araw-araw. Lalo na kung marumi yung kanyang kamay, ay huwag nang ihahawak ka agad-agad. Oo. Maghugas muna. Maligo. Di ba? Oo. Maligo bago kumain ng tanghalian tsaka ng hapunan. Opo. O kaya, magpalit siya ng sabon. Pwedeng... Oo. Pwede yung sabon panlaba. Pwede powdered soap. Pero po sabon na para sa naman ko. Oo. Alam mo, hindi ako gumagamit ng sabon sa muka.
Opo. Nadadry ang balat ko sa muka. Pero ano ang ginagamit Kasi niyo? makapalang mukha ko eh. Kagagamit ng sabon, natutuklap yung balat. Oo, numinipis sa mukha ko. Kaya, hindi na ako gumagamit ng sabon ngayon. Pero kasi nung araw naman, meron naman yung argo lang ang ginagamit. Pero makikinis naman yung mga... Wala naman akong tagyawat. Oo, wala akong tagyawat. Ever. Oo. Hindi ako nagkaroon ng tagyawat. Gumagamit din ako ng grasa. Ay! Anyway, Aling Lourdes, maraming salamat. Sino gusto mong batiin ngayon bago kita bitawan? Si Carlo po. Carlo Torres. Conti. Sino? Ako makikinig siya. Ako makikinig siya. At saka po si Sino po? Si Lan sa Belyon. Opo, Okay. namimiss na kita. Wow. Namimiss si Lan sa Belyon. Sige. And then, Ang aking my one and only Alfred Saban. wow, si Alfred Saban, ang lihim na manliligaw ni Aling Lourdes. At ang trio tagapayo ng programang Dr. Love, sino? Kayo po. Brother Sun Banag. Ang trio tagapayo ng programang Dr. Love, Elizabeth Villa Gonzalo, Myra Bulisay Lee, Marias po, opo. At po si Mariviviola. Mariviviola, Zenny Dayang Hirang, Roy Bulisay. Roy Bulisay. Si Roy Bulisay, mas gwapo yan kesa kay, kesa kay Alfred Saban. JC po. Teacher JC. Hindi ko na po naririnig. Ganon? Pag nakita mo si Roy Bulisay, mahilig yan sa motorcycle, yung mga mamahalin. Tapos mahilig yan sa mga vintage cars. Alam mo yung vintage cars, yung mga lumang kotse? Ang dami niyang koleksyon ng mga lumang kotse, napakamahal yan ngayon. Si Roy Bulisay ang pangalan niyan. Ang kamukha ni Roy Bulisay, si Steven Seagal. Kilala mo yan? Steven Seagal, yun. Opo. Ay, parang maririnig ko. Magaling yun eh. Magaling yan, oo. Mahusay na komedyante yan sa Steven Seagal. Anyway, oo. Aling Lourdes, salamat po sa inyo, ho. Thank you very so much. Nakalinya pala si Sugar ng Pampanga. Pagbabalik ho natin, alamin natin ang opinyon ni Sugar ng Pampanga kung paanong gagawin niya kung nagkaroon siya ng ganyang klase ng tagiyawat, no? Na parang kasinlaki ng Mayon Volcano o ng Kanlaon. Pagbabalik ho. Maraming salamat. 10:42 ang tumpak na oras natin. Aba, nasa linya natin ngayon si Miss Sugar ng Pampanga. Alamin ho natin kung ano ang kanyang pananaw dito sa ating issue. Aling Sugar. Miss Sugar, good evening. Welcome po sa Dr. Love. Magandang gabi po, Brother June. Kumusta po kayo? Okay naman po. Kanina niyo pa ako pinapatawa, Brother June. Talaga? Ay, nako. Napanood mo ba yung ating episode ng Pest to Pest? Naka-radio lang po ako, Brother June. Naka-radio, okay. Inabot ko yung episode ng Pest to Pest. Oo. Ito yung tungkol dun sa kinukulam daw siya. Meron siyang tagiyawat sa kanyang mukha na kasinlaki ng Taal Volcano. Sabi niya, pagaling na raw yun. Kasi nagpatawa siya. At pinagbibintangan niya yung kaibigan niya, yung kakilala niya na nangungulam daw. Kasi tinanong ni Corina, meron ka bang mga manika sa bahay mo? Sabi niya, meron daw. Brother June, narinig ko. Marami daw siya manika kasi yung mga anak niya mahilig doon. Meron ka bang mga karayom? Sabi niya, pag nagtitipid ako talaga, ako na ho nananahin ng damit ng mga anak ko di ba? O nga naman, paano natin mapapatunayan yan na mangkukulam nga siya? What's in your mind? Ano niyo po, Brother June, napakadaling mag-akusa. Pero
napakahirap magpatunay. Mhm. Lalo na kung talagang yan ang pinakamahirap hanapin ng evidence. Ako ay naniniwalang totoo ang kulang. Oo, it's in the Pero Bible. It's in the Bible. Nakalagay naman sa Bible yan eh. Oo. Sabi nga sa Biblia, patayin ang mga mangkukulang. Oo, Deuteronomy. Biblia, totoo ang mangkukulang. Witchcraft, nandun yan eh, nandun yan. Isa yan sa mga ginagawa ngayon ng Diablo. That is why in the Catholic Church, we have yung mga priest na ang expertise nila. Oo, yung mga exorcist. Ito yung mga ito yung mga nagpapalayas ng mga Diablo na nagpo-possess ng tao. Kasama dyan yung mga impaktong mga mangkukulam na yan. Ako ay naniniwalang totoo ang kulang. Mhm. Pero hindi naman ko, mo halimbawa may kapitbahay akong mangkukulam at may nangyari ng masama sa akin, kinulam niya na ako. Mahirap patunayan. Kasi this is more on a spiritual level. Di ba? Spiritual Yes, level Brother yan. June. Paano mo dadalhin sa court? Yeah, sabihin mo, kinulam po ako niyan, kaya ako po ay nirereklamo. Nasaan ang ebidensya mo? Oo nga. On the other hand, wala pang kaso ngayon para sa mga mangkukulam. Totoo. Kasi nga may mga ibang hindi naman naniniwala. Oo. So, anong dapat niyang gawin sa mga ganitong kaso? Siyempre, Brother June, dapat bago siya magbintang ng kung ano-ano, magpa-consult muna siya sa doctor. Magpa-derma siya. Yun! Bakit siya nagkaganon? Kasi For nga all baka we know, na-infect. baka may kung anong nangyayari na, baka merong tama si Annie Lourdes, merong kung anong infection Baka na nasa madumi, kanya. baka tinitiris-tiris niya yung kanyang Ano man yung nangyayari sa mukha niya na kailangan na ng treatment ng isang dermatologist. Oo. Hindi, leksyon ito sa iba, na lalo na yung mga mahilig magginala ng kung ano-ano. Hindi komot meron kayong kapitbahay na mandurukot at nadukutan kayo, siya na yun. Siya na nga inandukot. Kailangan yung ebidensya. Pwede po nagkataon lang yun. At yung sagot niya, tama yun. Meron siyang karayom, kasi pwede siyang nananahin ng damit ng kanyang mga anak. Right. Meron siyang manika, kasi siya ay may mga anak. But that doesn't mean na siya ay magkukulam. And isa pa, sabi nga, kung ang pananalig mo sa Diyos ay napakahigpit, ay wala nang naniniwala ako na wala nang mas magiging makapangyarihan pa sa Diyos. Right. Kahit ano pa yan. Katunayan. Kahit anong agimat ang gamit mo, kahit anong bertod pa yan. Oo. Pinag-uusapan namin ni Attorney Lorna Kapunan yung issue na yan. Sabi ni Attorney Lorna, yung alleged mangkukulam di umano ay pwede pa siyang magsampa ng kaso. Yes, Brother June. Laban Pwede dito nga sa nag-a-accuse sa kanya ng oral defamation, dahil paninirang puri po. paninirang Kasi puri. sinisira niya reputasyon ng kanyang kapitbahay na sa allegation nila. At hindi lang yun, Brother June. Dahil sa kanyang ganong pagbibintang ay nasira ang kanilang friendship. Instead na sila ay magkatulungan pa para sa ikagaganda ng kanilang barangay o kung ano man na pwede lang maging project para sila ay mapabuti. Sila pa ay kinakakitaan ng mga ganong pag-aaway sa isang bagay na wala naman basihan. Walang basihan. po ito sa mga mahilig magbintang. Oo. Nagdapatan niyo po muna ng ebidensya. Oo. Yun nga, yung sabi ni attorney, sabi niya, mas malaki pa ang tsansa na ma-prove nitong pinagbibintangan niyang mangkukulam yung kaso ng oral defamation. Yes, Brother June, kasi doon sa inaakos na niyang pangkukulam. Mas madaling i-prove yun yung oral defamation, di ba? Yes, Brother June, kasi kitang-kita na, TV pa nga kaya nga sila nandyan. Oo. So, nasira ang pangalan ng kanya inaakusahan. So, sa mga taong may ganyang kaso, bago po tayo mag-akusa, tingnan niyo po munang maigi para hindi po kayo makasira ng buhay at para hindi rin masira ang buhay ninyo. That's right. Well, salamat ng marami, Sugar. Thank you so much. Maraming salamat po, Brother June. Naalala ko na, si Sugar nga pala yung sa Pampanga na ano nga yung pagkain na hindi ko pa nakukuha ngayon sa Pampanga na na paborito ko. Pupuntahan ko diyan sa San Fernando at ako'y
mamimili dyan. Tamales! Oo, tamales. Thank you, Sugar. Maraming salamat. 10:49 ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Ito si Brother June Banag at ang programang ito ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Viernes, alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi. Sa bahaging ito ng ating palatuntunan, tunghayan natin ang isang liham kasaysayan. Narito ang liham kasaysayan na ating itatampok ngayong gabi sa ating palatuntunan buhat sa Quezon City. Ito'y padala ni Eileen. Dear Dr. Love, magandang gabi po. May nais po sana kong ihingi ng advice mula po sa inyo. Ako po si Eileen ng Quezon City. Baby pa lamang po ako nang iwan daw po ako ng nanay ko, sabi ng lola ko, para magtrabaho abroad. Never po kaming nagkaroon ng communication ng nanay ko hanggang nagkaisip na ako. Ang kwento po sa akin, naghiwalay daw po sila ng tatay ko. Ngayon po, lumaki po ako kasama ng tatay ko at ng stepmother ko. Hindi ko rin po naisip na hanapin siya dahil masaya naman po ako sa nakagisnan kong pamilya. Sinabi naman po nila na hindi ko tunay na nanay ang kinalakihan kong nanay. Years after, biglang dumating po ang original or biological mother ko. First year high school po ako noon, Dr. Love. Wala po akong naramdaman na kahit anuman sa nanay ko dahil hindi ako lumaki sa kanya. Normal lang naman siguro yung ganong feelings since hindi nga po ako lumaki kasama niya. Then, kinuha niya ako sa tatay ko. Sumama naman po ako, Dr. Love, sa paniniwalang baka gustong bumawi ng nanay ko sa akin. Sa mga taon na hindi niya ako inalagaan, pero kabaligtaran po ang nangyari. Inalipusta po niya ako. Hindi ko na lamang po ididetalye, pero for me, it was a nightmare. Dala na siguro ng trauma, kaya ganito ko siya i-describe. Maraming hindi magandang nangyari. Imbis na mas patatagin niya ang aming relasyon na mag-ina, lalo pa itong nasira. Lumaki ako sa trauma, takot, sa emosyonal na pang-abuso niya. Kaya sabi ko, kapag kaya ko nang lumayo at tumayo sa sarili kong paa, aalis ako sa poder niya. At that time, kasi may kapasidad ang nanay ko na sa pinansyal kaysa sa aking ama. Moving forward, ako po ay nagtatrabaho na. Umalis na po ako sa nanay ko. Independent woman nga, ang sabi nila. Iniisip ko lang, dapat po ba akong makipag-reconcile sa nanay ko sa kabila ng nangyari? Paano kapag hindi siya nagbago? Thank you, Dr. Love. At hihintayin ko ang iyong payo. Gumagalang tunang Dr. Love Radio Show. Ating balikan ang liham kasaysayan. Padala sa ating palatuntunan ni Eileen ng Quezon City. Ang kasaysayan mo, Eileen, ay hindi espesyal. Sa mga panahon na ito, nagiging ordinaryo na ang kasaysayan ng buhay mo nang ikaw ay isinilang ng iyong ina, iniwanan kanya dahil naghiwalay ang nanay mo at saka ang tatay mo at nagtrabaho siya sa abroad. Marami ng mga kasaysayang ganyan na hindi sana dapat nangyayari sa isang pamilya. Pero hindi natin maikakaila na maraming dahilan ng paghiwalay ng mag-asawa at
there are 1,001 reasons kung bakit naghiwalay ang mag-asawa at ito rin ay isang magandang pagkakataon para sa atin para pag-aralan natin yung itinutulak nilang divorce sa ating bansa. Na ngayon ang naaapektuhan ng diborsyo ay ang mga bata, ang mga anak. Sa sitwasyon nitong si Eileen ng Quezon City, siya ay lumaki na at naging independent dahil nung siya'y bata pa, nagbalik yung kanyang nanay, biological mother niya. Nagbalik at pinuntahan yung kanyang tatay kung saan nakatira si Eileen kasama ng kanyang madrasta, ang pangalawang kinakasama ng kanyang ama. Well, obviously, sumang-ayon ang kanyang ama na mapunta si Eileen sa kanyang ina. Na akala ni Eileen ay matutulungan siya at magbabago at mababawi ng mga pagkukulang niya kay Eileen. Kaya bilang isang anak, ang sabi ni Eileen, wala siyang naramdaman noong makita niya yung nanay niya. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa iyo. Pero may mga sitwasyon na yung mga anak na napahiwalay sa mga magulang kahit paano, sabi nga nila, merong lukso ng dugo, no? May lukso ng dugo kapag nakita yung kanilang mga magulang. Maaaring dahilan sa lumaki si Eileen na wala ang kanyang ina, na hindi niya nagisnan, hindi niya alam kung anong itsura ng kanyang ina, hindi siya nagkaroon ng panahon para mag-bond sa kanya, hindi niya nayakap yung kanyang ina when she was younger. At nang dumating ang kanyang ina ay may wastong pag-iisip na siya. Kinuha siya ng kanyang ina at siya ay sumama sa pag-asang mabubuo muli ang kanilang relasyon at magbabanding sila. Ang problema, dito na nagsimula ang kanyang mga bangungot sa buhay dahil na-trauma siya sa kanilang relasyon ng kanyang ina. Marami raw na hindi magandang nangyari na imbis sana ay naging matatag ang kanilang relasyon, lalo pang nasira. Nandiyan ang trauma, nandiyan ang takot, at emosyonal na pang-aabuso niya. Siguro nga, sapagkat hindi naging close itong nanay ni Eileen sa kanya, at hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit kinuha pa niya yung kanyang anak sa ama ng bata, kung ganong uri ng pagtrato lamang ang gagawin niya. Kaya ang ginawa ni Eileen ay bumukod siya, bagamat ang kanyang nanay ay mas stable ang kakayanang pinansyal, bumukod si Eileen at naging independent. Ang iniisip lang niya, dapat pa po ba akong mag-reconcile sa nanay ko sa kabila ng nangyari? Paano kapag hindi na siya nagbago? Ang pagbabago, Eileen, ng nanay mo, hindi natin kayang makontrol. Hindi ko rin po pwedeng idikta sa iyo na maging malapit ka sa nanay mo pagkaraan ng maraming pagkakataon na ibinigay mo sa kanya para mabuo ang inyong relasyon. Pero hindi yon ang nangyari. So, natutuwa naman ako sapagkat ikaw ay naging independent na ngayon. Siguro you're of age already. Independent ka na. At namumuhay ka na ng sarili mo. At nakakatayo ka na para masuportahan ang iyong pangangailangan. Ang sa akin na lamang kung ang katanungan mo ay dapat pa bang mag-reconcile sa nanay mo.
Kung ako ang tatanungin mo, mas magandang mabuhay sa mundo nang wala kang sama ng loob. Kung ako ang tatanungin mo, mas gugustuhin kong mabuhay sa mundo nang panatag ang kalooban ko na wala akong itinatanim na galit o sama ng loob, kanino man. Gigising ka ng umaga ng magandang pakiramdam mo. Lalo, hindi natin maikakaila ang dugo na nananalaytay sa iyong katawan ay dugo rin ng nanay mo. She is your biological mother. Hindi nangangahulugan na kung mag-reconcile ka sa kanya, doon ka ulit titira or magiging very close kayo. Kung mag-reconcile ka, ito'y binubuksan mo lamang ang puso mo sa kanya para mapayapa ang kalooban mo at wala kang feeling of guilt. Kung siya ay magbabago doon sa inyong bagong relasyon, well then that's something good. Magandang asahan kung magbabago siya, magkakaroon ka ng isang kakampi, magkakaroon ka ng isang kaibigan, magkakaroon ka ng isang kamag-anak na nakauunawa sa iyo. Pero, hindi natin makukontrol kung magbabago ang nanay mo sa kanyang pananaw at pag-uugali. Kung hindi man siya magbago, nasa sa kanya yon. Ang mahalaga sa iyo, Eileen, mapayapa ang buhay mo. You are not at war with your mother. Kung may maitutulong ka, tulungan mo siya, and you don't necessarily have to live with her. Hindi kinakailangang manirahan ka kasama niya sa isang bubong. Ito ay bunga na lamang ng inyong paghiwalay kung sakaling ikaw man ay hindi naging malapit sa kanya. Ito ang bunga ng kanyang kagagawan. At sa akin lamang, mas maganda ang buhay kung wala kang kaaway. You will be at peace with everyone, magbago man siya o hindi. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, waiting to be loved at 11:28. Tayo po'y pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat po sa inyo. Sana'y naging makulay at makabuluhan ang 2 oras ng ating pagsasama. Magbabalik po kami bukas ng gabi, alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng gabi, Biyernes ng gabi, dito po sa ating programa. Sa ngalan ng ating buong production staff, sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, sa ngalan po ng head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang ating operations manager, Cherry Baile, ang ating mga producers, Mike Santillan at Jenjen Morales, Direk Sheikh Mamaril, Rom Ortigas, ang ating technician, PA and avid operator, si Jairian Manipon, at ang ating TOC switcher, si Weng Carpio. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom. Alay.